Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hello, sagot ni Ella sa telepono. Ilang beses ko pa ba kailangang babalaan ka, Ella? Ramon, makinig ka sa akin at makinig ng mabuti. Ayoko na kitang makita kasama iyang lalaking iyan ulit, naiintindihan mo ba? Sino ka para sundin ko, hamon niya rito. Alam mo kung sino ako, Ella. Alam mo rin kung ano ang kaya kong gawin. Binabantayan kita, kaya mag-ingat ka. Kung magsalita ka, akala mo kung sino ka. May narinig ka ba tungkol kay Paula sa akin? Simple lang ang dahilan, wala kang karapatang magsalita tungkol sa kanya. Magandang araw, asawa. Iyon lang at nawala na ito sa linya. Halos may bato niya ang tangang handset. Ilang linggong natahimik ang buhay ni Ella. Naging abala sila ni Sachi para sa isang malaking fashion show nito. Mahalaga para sa kanya ang fashion show. Nais niyang ipakita na magandang-maganda iyon. Siniguro niya na lahat ay nabusisi niya dahil nais niyang higitan ang ginawang fashion show ni Paula kamakailan lang. At nang sumapit ang gabi ng fashion show, mayroong meeting nakapaskil sa kanyang mga labi. Hindi pa man nag-uumpisa, alam na niyang magiging matagumpay iyon. Naroon ang lahat ng mga kilalang tao sa fashion industry at may media coverage sa ilang istasyon. Na-interview pa nga siya para sa isang segment ng isang sikat na television show. To Paula, anang isip niya. Okay lang ba ang lahat? Tanong sa kanya ni Sachi nang puntahan niya ito sa dressing room kasama ang mga modelo. Perpekto. At utang ko iyan sa'yo. Nagsimula na ang mismong show. Nasa harap na mesa siya pumwesto. At nang mag-final walk na ang mga modelo ay sumama si Sachi sa mga ito. Tumayo siya nang in-acknowledge siya nito. At masigabong palakpakan ang tinamo niya. Congratulations, Ella, nakangiting bati sa kanya ni Patrick. Inabutan pa siya nito ng bulaklak. Oo, salamat. Pero sa tingin ko dapat kay Sachi ang mga bulaklak na ito. Binigyan ko na siya ng bulaklak, nakangiting sabi niya. Kumusta naman? Ang saya, tara na. Nakita mo naman yan mismo. Halika, oras na para mag-celebrate. Iginya na siya nito patungo sa bar. Gaya ng nakasanayan niya, Baileys with cream ang in-order niya. Panay ang lapit sa kanya ng mga tao, hanggang sa sila na lamang ni Patrick ang nasa gawing iyon. Hindi na niya namalayan ang dami ng kanyang nainom. Bukod sa masaya siya ay hindi rin niya alintana ang lasa ng inuming iyon. At nang sa pakiramdam niya ay tinamaan na siya ay nasapo niya ang noo. Sa tingin ko, sobra na ang ininom ko, sabi niya kay Patrick. Ayos ka lang ba? Hindi yata. Nasaan si Sachi? Lasing ka na, Ella, tatawa-tawang sabi niya. Nagpaalam siya kanina, di ba? May selebrasyon sa Grand Ballroom. Oo, nga pala. Napapitik pa siya. Lasing na nga yata siya. Paano ko makakalimutan? Tara na. Kaya mo pa bang pumunta? Tila nag-aalala namang tanong ni Patrick. Siyempre naman. Tara na. Nagpatiuna siya sa paglalakad kahit pa nga tila naging mabuhay na ang kanyang mga tuhod. Maayos naman siyang nakarating sa malaking bulwagan. Nang makita niyang abala si Sachi sa pag-estima sa mga guests na patuloy itong binabati ay muli siyang pumuwesto na lamang sa bar. Uy, nandyan si Paula at si Ginoong Ramon, sabi ni Patrick. Otomatikong sinundan niya ng tingin ang itinuro nitong lugar. At naroon nga si Ramon kasama si Paula. Tila nang iinis pa ito. Nang makita siya nito ay tumitig sa kanya saka ipinulupot ang braso sa baywang ni Ramon. Nakita niya ang nagbabantang tingin ni Ramon. Nakatingin ito sa kanila ni Patrick. Dahil marahil nakainom na rin siya, inignora niya ito at natuksong isukbit ang kamay sa braso ni Patrick. Patrick, pakisabi nga sa bartender na bigyan pa ako ng isa pang inumin, bulong niya habang nakatitig kay Ramon. Akala mo, ikaw lang.
Tingnan mo kaya to, aba, lunukin mo to, Ramon, sa isip-isip niya. Sigurado ka bang kaya mo pang uminom? Tanong naman ni Patrick. Siyempre, sigurado. Ano ba yan? Tatawa-tawang sabi niya kasabay ng mahinang pagtapik sa balikat nito. Sa tingin ko lasing ka na, Ella. Pakiusap, tanungin mo na lang ang bartender ha, naglalambing pa siyang bulong sa tainga nito. Nakita niya na nakadalawang lunok ito. Okay, anito. Napangiti siya. Nang muli niyang lingunin si Ramon ay nakita niyang nakatingin pa rin ito sa kanya. Lalo niyang idinikit ang mga labi sa tainga ni Patrick. Salamat, bulong niya rito. Nais niyang humalakhak nang makitang naikuyom ni Ramon ang kamay nito. Batid niyang hindi ito makalapit dahil nasa tabi niya si Patrick at kasama naman nito, Paula. Marahil ay ayaw rin itong gumawa ng eksena roon. Kasalanan mo to, Ramon. Pinilit mo akong gawin to, kung may Paula ka, bakit naman ako wala? Bigla ay nais niyang humagulhol ng iyak dahil sa mga nangyayari sa kanila ni Ramon. At tinanong niya ang sarili kung bakit naroon siya sa sitwasyong iyon. Inisang lagok niya ang inumin sa kabumaling sa bartender. Gusto ko ng mas mataas na baso nito, pakiusap, anya rito. May problema ba? Nagtataka ng tanong ni Patrick. Wala. Masayang-masaya lang ako. Sobrang saya ko. Hindi mo ba nakikita? Tuwang-tuwa ako. Tara na, Ella. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi, dito lang ako. Hindi pa tapos ang party, git niya. Ella, lasing ka na. Ako lasing. Humalakhak siya. Sige, dalhin mo ako kahit saan, Patrick, ayos lang sa akin. Nadama niya nang may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit agad niya iyong pinahid. Iuwi na kita. Kailangan mong matulog. Sa susunod, huwag kang masyadong magpakalasing. Ayan, hindi mo tuloy natapos ang party, nakangiting sabi nito sa kanya. Iginya na siya nito palabas ng bulwagan. Dahil mabuhay na ang mga binti niya ay napasuray siya. Hey! Agad siyang naagapan ni Patrick. Oops! Tumawa siya. Inalalayan naman siya nito sa baywang. Nakatayo lang sila sa labas habang hinihintay ang valet parker nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Ramon. Ako na ang maghahatid sa kanya pa uwi, anito kay Patrick. Hindi, salamat, singit niya. Ginoong Ramon, huwag kayong mag-alala, ihahatid ko siya ng maayos. At sa tingin ko, hindi niya naman alam kung saan siya nakatira, magalang nasabi ni Patrick. Ako ang maghahatid sa kanya, Ginoong Sarmiento, kung wala kayong tutol, mariing sabi ni Ramon. Pero ayoko ko. Naningkit ang mga mata niyang namimigat na ang talukap. Patrick, wag mo akong ipasa sa kanya. Wag kang pumayag na siya ang maghatid sa akin. Gusto kong ikaw ang mag-uwi sa akin, baling niya kay Patrick. Narinig mo na siya, Ginoong Ramon, ani Patrick. Ako ang maghahatid sa kanya pa uwi at wala kayong magagawa dyan. At saka, tanggalin mo ang kamay mo sa kanya. Tumaas na ang boses ni Ramon. Tila naman nainis na rin si Patrick dahil lang magsalita ito ay mataas na rin ang boses. Naniniwala akong wala kang karapatang mag-utos sa akin, Ginoong Ramon. Ngayon, kung wala kang tutol. Inabot niya sa valet parker ang susi ng kotse nito na nakaparada sa unahan. Pero ayoko ko, Ginoong Sarmiento. Ngayon, tanggalin mo ang kamay mo sa asawa ko. Asawa mo, gulat na sambit nito sa kabumaling sa kanya. Ella! Hindi siya nakaimik, tila nawala ang kalasingan niya. Pasensya na po, Ginoong Ramon, hindi ko po alam, hinging paumanhin ito sa kakumala sa kanya. Hindi pa pala ako nakakapagpaalam kay Sachi, anya. Pakiramdam niya ay bigla siyang natakot kay Ramon. Kailangan kong bumalik sa loob. Hindi umimik si Ramon, sa halip ay hinawakan siya nito sa braso at isinakay sa kotse nitong nakaparada na roon. Pumasok ka. Napilitan siyang sumakay lalo na't may mangilan-ngilang taong napapatingin na sa kanila. Sumakay na rin si Ramon at pinaarangkada ang sasakyan. Pinupuno mo ako, Ella, galit na sabi nito. Tila naging hudyat iyon upang manumbalik ang galit na nadarama niya. Ano ba ang pakialam mo sa akin? Ginagawa mo rin naman iyon, di ba? Ang lakas ng loob mong bawalan ako pero ikaw, harap-harapan mong ipinaparada sa akin si Paula. Huwag mo akong piliting ulitin lahat ng sinabi ko sa'yo dati, tanging sabi niya. Nagpupuyos ang dibdib na nanahimik na lamang siya. Ayaw na niyang marinig ang pananakot nito sa kanya. Kinamumuhian niya ito. Ilang sandali pa ay pumarada na ang sasakyan nito sa bahay nito.
Hindi sana siya bababa, ngunit binuksan nito ang pinto sa gawin niya at hinigit siya palabas ng sasakyan. Pagkuan ay iginya siya nito papasok sa bahay. Isinandal siya nito sa pinto. Ngayon, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang gusto mo para hindi ka na maghanap ng ibang lalaki. Sinibasib nito ng halik ang kanyang mga labi. Noong una ay pilit niya itong itinutulak palayo, ngunit gumaan ang mga labi nito sa kanya at basta na lamang niya natagpuan ang sariling tinutugon ang halik nito. Nailabas niya ang kanyang matinding pananabik na mahagkan nitong muli. Nalimutan agad niya ang lahat. At katulad ng nagsayaw sila noon sa dance floor, nabalik na naman ang kanyang gunita sa patrial. Sa nakaraan, ganoon pa rin ang epekto ng mga halik nito sa kanya. Tila hindi kumupas ang tamis niyon sa tagal ng panahon. At parang ayaw na niyang kumalas dito sa pagkakataong iyon. Kay tagal niyang hinintay na mahagkan nitong muli. Sabik na sabik siya rito. At noon lang niya napatunayan na mahal pa rin niya ito. Batid niyang kahit na ano ang gawin niya, hindi niya ito magagawang kalimutan. Ngunit alam din niyang hindi na niya maibabalik pa ang matamis nilang kahapon, kaya nagpaubaya na siya sa pagkakataong iyon. Lahat-lahat para dito. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang lieg at pinaliguan iyon ng halik. Ramon! Sambit niya. Ella! Pinangko siya nito habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Hinagka nito ang buo niyang katawan, dinama. Muli ay isinuko niya rito ang lahat ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. At muli ay naging napakaganda para sa kanya ng buong paligid. Lahat ay may kulay. Kagaya noong una. Ramon! Napaungol siya, sabay ikinapit ang kanyang mga binti sa katawan nito. Ella! Pagkatapos ng matamis na sandaling pinagsaluhan nila, nanatili siyang walang kibo. Nang magsalita ito ay saka pa lamang niya naunawaan na nasa kasalukuyan siya. Ngayon, siguro naman hindi ka na maghahanap ng iba. Pwede nating ischedule ito. Paano kung 3 beses sa isang linggo? Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata, ngunit hindi na siya umimik. Tinalikuran niya ito. Nais niyang bumangon ngunit tila walang lakas ang kanyang mga binti. Nagkunwari siyang tulog upang hindi na ito magsalita. Nakatitig si Ramon sa kisame. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Bumaling siya kay Ella. Alam ng langit kung gaano niya ito gustong hawakan, hagkan, at yakapin ng mahigpit na mahigpit. Hindi pinakupas ng panahon ang lahat ng nadarama niya para dito. Nais niyang umiyak. Nais niyang magwala, ibato sa dingding ang bawat makita niya. Walang awa ang kapalaran, himutok niya. Walang kahirap-hirap ang gusto niya sa buhay. Si Ella lang, wala nang iba. Ngunit hindi naman ito naging kanya. Kahit noong mga panahong nasa patrial pa sila. Makasarili lang siyang suklam, ani ng kanyang isip. At sari-sari ang nadarama niya para dito. Galit siya. Abot hanggang langit ang nadarama niyang galit sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay pinaglaruan lamang siya nito. Bakit hindi niya iyon nakita noong una pa lamang? Mulat sa pool, alam niyang mataas ang pangarap nito para sa sarili. Ginamit lang siya nito dahil wala na itong ibang malalapitan sa isla kundi siya. Nangako naman siya na gagawin ang lahat para dito dahil mahal na mahal niya ito. Sa huli ay naisip niyang napakabobo pala niya. Ang buong akala niya ay pareho sila ng nadarama, ngunit nagkamali siya. Isinumpa niya na mamahalin niya ito habang siya ay nabubuhay. Nangako rin naman ito noon sa kanya. Isa lang naman ang ipinagkaiba nila, naging totoo siya sa kanyang pangako, samantalang ito ay hindi. Nangako itong hihintayin ang pagbabalik niya, ngunit ni isang sulat niya rito ay hindi nito sinagot. Dumating pa nga noon ang pagkakataon na halos mawala na ang katinuan niya dahil wala siyang natatanggap ni isang sulat man lamang mula rito. Siguro ay pinagtatawanan siya nito at nagagalit siyang lalo dahil sa isiping iyon. Mataas na siya ngayon, malayo na ang narating ngunit hindi pa rin makawala sa kahapon ng dahil dito. Parang miserable pa rin ang kanyang buhay. Minsan ay naitanong niya sa sarili kung bakit siya nagkaganoon. Wala naman siyang masamang ginawa sa kapwa niya. Ang tangilang niyang hinangad sa buhay ay ang mapaligaya at maibigay ang lahat para kay Ella. Iyon lang. Pero ang kapalaran ay may kakaibang paraan, pinapaniwala ka niya tapos tinatawanan ka sa mukha. Muli niyang tiningnan si Ella. Mistula itong isang batang inosente at napakahina. At iyon din ang naging dahilan kung bakit naging miserable ang kanyang buhay sa mahabang panahon. Ngunit alam niyang hindi nga ito ganoon.
Sa huli ay pinagbigyan niya ang sariling kagustuhan na mahawakan ito at makalapit ng masiguro niyang tulog na ito. Marahan niyang ikinulong ang katawan nito sa kanyang mga bisig. Ngunit hindi nito kailangang malaman ang kanyang tunay na nararamdaman. Na walang nabago sa pagmamahal na inukol niya rito noon. At hindi ang nakalipas na mga taon ang makapagpapabago niyon. Natagpuan na lamang niya ang sariling hinahaplos ang mga pisngi nito. Pinaliguan niya ng mga mumunting halik ang mukha nito. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataong iyon. Nais niyang maiyak at matawa sa lahat ng mga nangyari. Hayon siya at parang batang sabik sa kandili ng isang ina sa piling ng babaeng pinakamamahal niya, ngunit hindi na maaaring maging kanya kahit kailan. Nang gumalaw ito ay hindi na niya iyon inalintana. Ang tanging nais lamang niya ay ang makalapit dito. Mayakap at maramdamang muli ang katawan nito. Ramon? Bigla ay nanigas siya. Agad niyang inalis ang kamay sa pagkakayapos dito. Wala, kunway sambit niya. Ano ang ginagawa mo? Tanong nito. Wala akong alam. Natulog din ako eh. Bakit? Nagising ba kita? Sige, matulog ka na uli. Bukas, aayusin ko ang schedule ko para dito. Ramon, matulog ka na, asawa ko. Huwag mo akong piliting ulitin ulit. Iyon lang at lumabas na siya ng kwarto. Sa susunod na kabanata, asahan ang matinding pagharap ni Ella sa katotohanan tungkol sa damdamin ni Ramon at ang komplikasyon ng kanilang relasyon. Magkakaroon ng desisyong maaaring tuluyang magpabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Kaya abangan natin